Barringtonia asiatica o mas kilala sa tawag na bituon. Ito po ay isang uri ng bungang kahoy na ah, isa kong ginagamot maliban sa pagpapatingin sa mga manggagamot ay siya ko rin itong itinatapal sa aking dibdib. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay mayroong karamdaman sa dibdib na medyo may katagalan na rin at naalis na po siya noong 2021 pero bumalik po. Kaya naman, maliban sa pagpapatingin, pagpapakonsulta ay sumubok din tayo dito. Ito po ay hindi lang iisa, marami na pong nakasubok. Pwede nyo rin pong subukan sa mga may mga pinagdadaanan dyan. Panoorin nyo po hanggang dulo kung ano po ang ginawa ko. Paano ko po siya ginawang pantapal sa aking dibdib ay sundan nyo lang po yung aking video. Ayan, medyo binilisan ko lang ng kaunti para hindi naman gaanong mahaba yung ating video pero nandyan po yung kung paano ko po ginawa pagpi-prepare. Mahirap po siyang tanggalin dahil yung kanyang balat po ay para po siyang balat ng nyog. Para po siyang nyog, lalo na pagka medyo magulang na matigas din po yung kanyang bunot. Pasintabi po pala yung aking sangkalan ay medyo hindi na kaaya-ayang itsura. Hindi na po ginagamit yan pero dahil nga ito gumagawa tayo ng ganito at ang sabi nila ay hindi po siya edible so kailangan natin gumamit ng iba. Madaling sabi mahirap po ang proseso niya pero sundan nyo lang po, ito lang po yung ginawa ko kung paano ko po hinanda ito. Yung dahon na yan ay dahon din po niya yan. Ayan, nung natanggal ko po yung pinakang balot doon sa buto niya, ayan po, ginadgad natin dito sa may pinong gadgaran para po mas mag-extract yung kanyang katas. So, ang gagawin ko dyan ay kalahati lang ng buong buto ang gagadgarin kada umaga at hapon po kasi yung paglalagay ko, pagtatapal ko. So, baka magtaka kayo bakit yung dahon na yan yung nilagay ko. Pwede namang dahon, pwede namang ibang dahon or ibang bagay yung ilalagay mo. Kasi po, ang dahon yan malapad. Tapos, nagsubok ako minsan ng tissue, paper towel, kaso hindi po maganda kasi ina-absorb po ni towel yung katas ni bituon. So, kaya ginamit ko yung dahon ni bituon, malapad po siya at matibay po yung dahon niya, hindi basta-basta napupunit. Kaya lang, hindi ko po dinadalasan ng paggamit, maganda lang siya gamitin kung gabi, dahil pag umaga mainit po siya, mainit magmo-moist yung iyong dibdib. So nagtatakot ako baka pag dinalasan ko maglagay baka tuloy magka-rashes ako. Mahirap yun. Yun ang iwasan natin sa mga may pinagdadaanan diyan. Yun ang iwasan natin, iingatan po natin na wag magkaroon ng rashes ang ating dibdib or saan mang parte na mayroong tumubong matigas na bumubukol ika nga. Ingatan natin huwag magkasugat dahil baka doon magsimula ang komplikasyon, ang mga infection, hindi natin masasabi, wag naman. So ayan po ang ginawa ko, ayan na. Kalahati nga lang yung ginadgad ko para meron pa uli mamaya. Pagdating ng hapon, meron pa bago ako matulog. So, yan ang gagawin natin dyan ay hahatiin po natin. Hahatiin natin yan, kinat ko yung dahon dahil dyan ko din naman isasalin yan. Yung malapad na part ng dahon na yun, ginupit ko lang yung pinakamatigas sa gitna. Tapos ayan na, dyan natin ilalapat, ikakalat natin yung kanyang mga laman, yung ginadgad natin, ikakalat natin dyan para yung nakakalat sa dahon na yan yung itatapal natin mismo doon sa part na merong apektadong part. Ayan, yung ginagawa ko, ganyan lang. Araw-araw po yung ginaganyan ko. Pero hindi po laging ginagamit ko yung hindi ko po laging ginagamitan ng dahon. Pag gabi po dahon or kaya kung naglagay akong umaga dahon, pagdating ng hapon, paper towel naman o kaya kahit anong tela. Kaso nga, pagdating sa tela kasi, hindi siya gaanong na-absorb ng dibdib mo or nung part na mayroong apektado. Kasi na-absorb po nung tela na ilalagay mo. Mas maganda talaga itong dahon sana. Kaso sa init nga ng panahon yun, medyo nag-iingat tayo kasi naku baka lalong lumala ang problema. So ayan, ganyan lang po ang ginagawa ko. At kung saan ko po ito, napaka-rare po ng puno na ito. Nagkataon lang, may nakita kami nito, may nakita ang asawa ko, kaya humingi kami. Dahil doon po sa lugar namin, sa probinsya namin, ay binibili na po ang ganito. Mahal na po siya. Noong nakaraan, na pinadala ako ng nanay ko ng ganito, akala namin nahihingi lang kasi tumutubo, tumalapit sa may mga dagat. Akala namin hinihingi lang, binibenta na din nila, at saka yung mga binibenta nila, bubot pa po. Ito maganda din to para sa mga sugat, pwedeng ibabad sa oil. Gagawa ko ng separate na video. Nagagawa tayo ng oil na lalagyan natin nitong buto nito at saka yung luyan dilaw. So, ayun lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Abangan nyo po at i-reveal ko kung siya po ay effective o ano ba talaga. Yun lang. Maraming salamat. God bless po.